So yun, what's up mga padreng? Welcome back to my channel. Mio i125 dinala rito sa atin upang ipaayos ang issue ng kanyang motor mga padreng. Hiniram lang daw, tapos nung pagbalik naging tunog kuliglig na. Yung kala mo may pumipitik-pitik. So yan ang ituturo ko sa inyo. So tara at pakinggan natin. Okay, start. Mga padreng, kapag nangyari po sa motor nyo yung gantong issue, simple lang po yan. So ang gawin nyo kaagad, tanggalin nyo yung kanyang cylinder head cover. So ang issue po niya nandun lang sa timing chain. So yung kanyang tensioner marahil po umigkas na po yan. So yan ang gagawin natin. So tanggalin na muna natin yung kanyang flarings para ma-expose natin yung kanyang makina. Mga padreng, kung taga-Hermosa po kayo at nais nyong magpagawa, pasyal lang po kayo dito sa Pulo, Hermosa, Bataan. So tapat lang po ako mismo ng tulay, so kaliwa. Pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page o sadyain na lang dito sa bahay. Salamat po sa inyo at God bless, mabuhay po kayo. So yan, tanggalin na muna natin yung cylinder head cover bolt. Ngayon ang target natin kasi dyan yung kanyang timing chain. So ayan, natanggal na natin yung head cover. So ayan, napansin ko napakaluwag ng kanyang timing chain. So pukusan na muna natin. So ayan, ng kanyang timing chain. So ayan, napakaluwag mga padreng. So alugin natin. Ayan. So nangyari po sa kanya, umigkas yung kanyang tensioner. So ayan, tinutulak ko ng screw. Talagang mapalag siya. Ayan, ayan, diba? Napakaluwag mga padreng. So marahil to yung kanyang tensioner naputol na. So i-check natin yung kanyang tensioner. So tanggalin na muna natin yung kanyang compartment para mapakita ko sa inyo. So yan, magic. Tanggalin na muna natin yung kanyang tensioner. So ito po yung kanyang tumutulak dun sa ating timing guide. So ito yung sira ng motor ni padreng. So nabali na yung spring sa loob. So ito yung ipapalit natin mga padreng. Nabili ni padreng sa halagang 250 pesos. So yan ang ikakasa natin para yung ingay na hindi ka nais-nais mawala na yon. So yan kasi yung tumutulak dun sa ating timing guide papunta dun sa ating kadena upang hindi lumawlaw o kumalagpag. So sa pagkakasa nito, pihitin muna natin ng flat screw ng pakanan. Kapag natornilyo na po natin din dun sa loob, tsaka natin pihitin ng pakaliwa. So matik yan, iigkas na po yan patulak dun sa loob. So ayan.
So ikasa na natin, may dalawa po siyang 8mm na bolt. So ikasa lang natin yan at okay na yan. Sir, pakiawak mo muna itong ano mo, bangko mo. So ayan, ikasa na natin mga padreng. Linuwagan ko lang yung dalawang 10mm ng sa intake manifold ng ating pinaka carburetor nya o yung FI nya. Tinanggal ko lang yan kasi tumatama yung ating tornilyo ng ating tensioner. So ayan o, so tinanggal ko lang yan para lang maikabit ko na maayos. Kasi kung hindi nyo tatanggalin yan, hindi nyo maipapasok. Kasi tumatama nga. Pwede naman yabe. Kaso medyo pahirapan. Hindi gaya ng T-wrench. Mas madali nating mahigpitan. So ayan, mahigpit na siya. Tapos pwede na nating ibalik yung kanyang throttle body. So ayan o, naibalik ko na. Naibalik ko na rin yung kanyang throttle body. So good na po yan. At pwede na nating paigkasin. So ayan o. I-check natin mga padreng kung humigpit na siya. Teka. Tulak natin ng screw. So yan o, quality, mahigpit na po siya. So siguradong tatahimik na po yan. Ang naging issue lang, nasira yung kanyang tensioner. Excuse. So nabali na yung spring dun sa loob. So nagpalit lang tayo sa halagang 250 pesos. So ito yung tornilyo ng ating pinaka throttle body. So kabit ko na muna at baka malimutan pa yan. So ayan o. Bali 10mm po yun. Maigpit na rin yung kanyang kadena at pwede na natin ibalik tong cover. Sige, start. Tahimik na, sir. Sige. Sige. Tahimik na. So yung mga padreng, isa na naman problema yung ating nasolusyonan. So shout out sa mga taga San Pedro, Hermosa, Bataan. Ingat sir, ingat. Yan na, shout out sa mga taga San Pedro. Okay.